Ngayong araw na ito mga bossing, pagising ko po, sobrang nalulungkot po ako kasi napanaginipan ko po yung aking anak mga boss. Ang panaginip ko po, nakita ko po siya, nakaputi po siya. Tapos may kasama rin po siya, isa lang. Hindi ko na ano kung lalaki o babae. Tapos, sabi niya, Mami! Tapos pag anak! Napaganon po ako, parang ang saya-saya ko. Parang isang kisap mata lang, isang click lang. Sabi ko, nawala na yung anak ko. Hindi ko malang nayakap. Pagkatapos po nun, sabi ko, Joelyn. Hanggang sa nagising na po ako. Tapos yun, parang lungkot. Pero sabi po nila, kapag daw po nakausap mo yung taong yumao o yung namatay na, pinasyalan ka po niya. Pag naman nakita mo lang siya sa panaginip, ang ibig sabihin po nun, naalala mo lang siya. Di ibig sabihin, pinasyalan ako ng aking anak. Kaya parang masaya rin po ako kahit sa mga ganong paraan. Pinasyalan ako ng aking anak. May mga pumupunta po dito. Ang sabi po, nakikita daw po si Joelyn, yung mga may third eye. Masaya po ako kasi sabi po nila, paikot-ikot lang daw po si Joelyn, hindi kami iniiwan. Masaya po ako kasi ganun po siya. Pero gusto ko makita ko yung anak ko. Yung ako mismo makakita sa aking anak. Kahit sa ganun na lang. Kasi wala na naman ako magawa, wala na yung anak ko. Kahit sa ganung paraan na lang po. Na makita ko siya, paikot-ikot dito. Pero yung pong bulong, yun. Kaya ako po natutuklasan ng mga bagay. Kasi parang binubulong niya, Mami, sa bag, ganun. Kaya ako po doon nalaman na nandun na pala yung pinaka result. Kasi nagtataka kami. Sabi po, may nakapagsabi na mataas daw po ang sugar ni Joelyn. Sabi namin, paano nalaman na mataas ang sugar? Hindi naman nakunan ng test. Hindi kasi namin alam na nakunan ng test. Kasi yung anak ko pa mabosing, nung nagkaroon po siya ng sore eyes, pina-check up po agad namin. Ang aga-aga namin doon sa ospital, gabi na po siya na-check up. Nainis po siya. Sabi niya, nakakainis daw magpa-check up dahil ang haba ng pila. Tapos minsan nagkataon pa, wala pang doktor sa amin dati. Ngayon, nagkaroon siya ng phobia, mga bossing ko sa pagpapacheck up. Sabi niya, may sakit na nga ako. Tapos, tagal ko dito mag-i-stay sa, mag-iintay sa pagpapacheck up. Tapos po, nung sumunod, po nga, sabi niya, may sipon nga daw po siya. Lagi siya sabi, may sipon. Tapos, sipon lang daw po yun. Tapos, sabi ko, pa-check up tayo. Sabi niya, ay mami, sabi wala to, sipon lang to. Tapos, sabi ko, narating ba ang jowa mo? Oo daw. Pag dumating yung jowa mo, kung gusto mo, kayo magsama. Kung ayaw mo akong kasama. Tapos, sabi niya, hindi naman ayaw kasama. May ikaw kung gusto mo. Tapos, sabi ko, ikaw. Tapos, nung business sila, hindi pa ako nagayak. Kaya sabi ko, so sige, kayo na. Kayo, magpa-check up na kayo. Saktong-sakto, pinare-renovate ko yung kabila. Kasi nga po, nagreklamo nga po si Joelyn, ang sikip nga po doon sa kwarto po namin. Sabi po niya sa akin, Mami, ano ba yan? Tanda-tanda ko na, hindi pa ako nagkakaroon ng sariling kwarto. Alam niyo po, 1 taon lang po ito, nagamit po niya. Parang pinagbigyan lang po siya. 1 taon lang po siya na nagkaroon ng kwarto. Kasi ito po ang gusto po niya. Kaya sana nagkaroon naman siya ng sariling kwarto. Gawa daw po dito lahat ang asal. Kasi may pinsan si Joel na yung si Candy. Utusan niya na, hintayin mo, may Grab. Ito ang pambayad. Umorder ako, yung gano'n, lahat na, kinain po niya. Lagi namin siya sabi, anak, magpa-check up tayo kasi si Justin ang unang nag 50-50. Tapos, sabi po niya,
Mami, wala naman akong sakit, ba't ako magpapacheck up? Tapos, dahil nga may diabetes nga po si Justin, pag kumakain po kami, naiyak si Justin kasi si ate, nakakain ang gusto niya. Tapos siya hindi. Naawa din ako sa anak kong bunso. Tapos si Joelyn, syempre bata pa, may pang-asar po yan. May bela at mga ganyan pa. Hindi namin inaasahan si Joelyn pala mas matindi ang mangyayari. Dati mga bossing, pag po kami sinundo namin siya sa school, or kaya gumala po kami, magbu-bluetooth po yan ng mga rap. Tapos ako, magpapatawa ako. Mag-iimbento ako ng mga lyrics ng pagrarap. Tapos si Joel kakanta rin. Kantahan kami. Tawa ng tawa yung dalawa kong anak. Tapos sabi ng aking anak na panganay, Mami, perfect na tayo. Wala po palang perfect. Tsaka nakakatakot din maging masaya. Kasi ang kasunod lungkot. Pag masaya kami, like ko naiisip si Joelyn. Sana nandito si Joelyn. Masaya kami apat. Wala kami problema. Masaya po kami. Tawa kami ng tawa. Masaya po kami. Wala kaming problema. Hindi ko lang inaasahan magkakaganito. Pero nagsasabi po siya sa akin. Sabihin po niya, Mami, tingnan mo sa bag. Kaya lahat may natuklasan ako. Mami, may makikita ka na pera doon sa may cabinet. Hindi lang mismo ma-pinpoint, pero doon pa rin sa cabinet. Sa taas pala ng cabinet. Sabi niya, itim na bag. Katabi pala ng itim na bag. Doon ko lahat natutuklasan. Mami, yung tong cabinet, meron ka makikita. May nakita po ako dyan. Pero hindi ko nalang binidyo. Sabi niya, Mami, doon daw siya lagi nakaupo. Baka nga po nandun siya ngayon. Or kaya dito sa inuupuan ko. Dito po siya lagi umuupo. Pagdumplong po ng alas 5 ng hapon, akit na po yan. Dito lang siya tatambay, manonood ng Netflix. Dito siya magti-TikTok. Dito siya magbibideo. Tapos, akit na sa taas. Sabay-sabay kaming kakain. Kami po manonood ng TV. Pagkatapos, yun, tutulog na. Pero, lagi lang kami ni Justin ang nagdadasal na tutulog na. Siya lagi late. Kausap pa niya ang jowa po niya. Kahit sabihan ko, anak, alika na, tulog na tayo. Masamaan laging po yan. Hindi po yan. Lagi sabi niya, nag-aaral pa siya. Sabi ko, grabe yung pag-aaral yan. Maghapon. Sabi ko, wala sa ganyan yan, anak. Sabi ko gano'n. Yan ay nasa sipag na tao. Sipagan mo lang. Pero dapat makagraduate ka. Kahit, sabi ko, kahit grade 12 nga lang po eh. Kahit grade 12. Tapos, pag gusto niya na lang bumalik ng college, saka siya mag-college. Ang lagi ko masabi sa anak ko, anak, kahit hindi ka perfect ang inyong exam, or kahit isa lang yung, hindi, wag naman isang tama. Basta kahit pasang awa, minsan nga binibiro ko, sabi ko, okay na hotdog kaysa itlog. Ibig sabihin, kahit isang tama, wag lang bukya, 0. Sabi ko, basta, importante, wag mo stressin ang sarili mo. Kahit di ka mag-aral na mag-aral, basta, na-enjoy mo lang ang life mo, like kung sinasabi po yun. Pag nahirapan ka mag-aral, o pahinga ka muna. Pagka gusto mo mag-aral, pag-aral ka. Like ko pong sinasabi sa kanya po yun. Kaso, ano po ito eh, basa ng basa, mahilig rin po magsulat. Yan po yung bulong. Binubulong po niya. Sasabihin niya, Mami, tingnan mo doon. No, may natutuklasan na ako. Mami, tingnan mo yung cellphone ko. May nakasave doon. May nakasave nga. No, nakikita ko po yun. Kaya, salamat din po dito sa social media. Salamat sa camera. Kahit maraming basher. At least, nare-release ko kung ano yung nararamdaman ko, mga bossing. Salamat po.